Welcome to Donmar TV News Channel. Gusto pa sanang magtrabaho ni Pangulong Rodrigo Duterte kahit ngayong Huwebes Santo. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, humihirit pa sana ang Chief Executive ng Talk to the Public ngayong araw o yung pagharap sa publiko gaya ng karaniwan niyang ginagawa tuwing gabi ng Lunes. Yun man, umapelaan niya sa kanya ng Interagency Task Force na wag muna ngayong araw dahil may Black Saturday meeting pa ang naturang IATF. So dito magkakaalaman pa ipipresenta yung mga rekomendasyon ng ilang miyembro ng kabinete at ganoon din ng mga eksperto na i-extend o palawigin pa ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan at Cavite. Maliban dito na kahit wala namang pandemya ay karaniwan ng sarado talaga ang Holy Thursday at Friday ang Malacanang din at ilan pang mga tanggapan ng pamahalaan. Pero maghihintay pa rin daw sila anumang pasya o desisyon sa kung papayag ang Pangulo na sa Lunes na lang magharap ang Pangulo para sa kanyang talk to the nation or to the public at huwag na ngayong araw. Hindi naman napigilan na ni 8th Division World Boxing Champion at Senator Manny Pacquiao ang kanyang sarili na hamunin sa laban ang mga gumagawa ng hate crime sa Amerika kontra sa mga Asians na nakatira sa naturang bansa. Sa kanyang post, sinabi ni Pacquiao na siya na lamang daw ang labanan ng mga nananakit sa mga Asians. Tinawag pa nitong duwag ang mga umaatake sa mga walang kamalay-malay na mga matatanda, babae at mga bata. Sa kanyang post, makikita bilang background ang ilang mga Asians na naging biktima ng pambubugbog. Isinalin pa ang statement ni Pacquiao sa English, Filipino, Chinese at Korean language. Mabilis namang umani ng suporta ang post ng Pinoy boxing icon kung saan libo-libo na kaagad yung mga comments, likes at shares sa loob lamang ng ilang minuto makaraang maipublish ito. Maging ang isa sa malapit kay Pacquiao na Filipino sports writer ay minsan na rin naging biktima ng panghaharas habang nasa pampublikong sasakyan. Sa iba pang mga balita, bumuwelta naman ang kampo ni Vice President Leni Robredo sa banat ni Department of Interior and Local Government o DILG Undersecretary Ipimako Dinsing III tungkol sa debate kung essential o non-essential ba ang lugaw sa gitna ng mahigpit na quarantine sa Greater Manila area. Tinawag na pabigat ni Vice Presidential Spokesperson Barry Gutierrez si Yusek Dinsing matapos na sabihin na si Vice President Leni Robredo daw ang tunay na non-essential na lugaw dahil sa mga kritisismo nito sa mga hakbang ng administrasyon laban sa COVID-19 pandemic. Sa isang panayam, pinuna ni Dinsing ang paulit-ulit umanong rekomendasyon ni Robredo kahit na nagawa naman na ito ng pamahalaan. Pero ayon kay Gutierrez, mukhang si Dinsing ang tunay na non-essential dahil katulad lang daw niya ang administrasyon na wala raw ibang ginawa kundi mamulitika at daanin sa biro ang krisis ng bansa sa harap ng COVID-19 pandemic. Kung maaalala, nagtrending pa sa social media nitong Huwebes ang video ng isang barangay official sa Bulacan na nagharang sa magde-deliver sana ng in-order daw na lugaw. Ayon sa Malacanang, essential o itinuturing na importante yung pagkain na lugaw kaya maaari itong orderin lalo na sa mga nasa lugar na nasa ilalim ng mahigpit na lockdown. You know, if there is may isang bagay na dapat talagang pumasok sa ating conscious mind is that noong unang panahon wala pang tao, wala masyadong disgrasya. Kasi yung tubig galing itaas, marami pang kahoy na pwedeng maging barricade ng malakas na tubig. So by the time they go down to the lowlands, disperse na sila. At sa maraming kahoy, hindi ka agad bumibilo yan ng tumatakbong 20 miles per hour. Ngayon ang ating mundo nagbago na At kung gusto man natin at hindi, dahil kung saan naman marami rin tayong Pilipino, ipinagbawal na natin yung pagputol ng kahoy. But just like in Mindanao, tinatanong ako nila, Mayor, mahirap lang kami. Kami ba hindi pumuputol ng kahoy para lang sa pamamahay namin?
just to build a house. And because there are already millions of Filipinos who are really poor and who cannot afford to buy materials, they continue to cut trees on the mountains. Wala naman akong magawa. Kaya lang naman Pilipino sila at saanan sila makukuha ng kahoy. But we were trying to mitigate everything. As a matter of fact, we banned totally ng pagputol ng kahoy for, number one, talagang sunset industry na yan. Wala ka na masyado mapigkataan ng kahoy at hinahabol talaga ng gobyerno yung komersyal, yung dumadaan sa checkpoints. Yun yung hinuhuli. At yun namang sa taas, sa karami natin gustong mamumuhay, they want to be farmers, and they also want to claim a land in the mountains, in the hinterlands. Hindi rin natin mapipigilan. Pilipino eh. So, it has come to a point that we are now 104 million, and the country is not that big, and we have a problems in our midst. Ang pangalawa niyan, yung climate change. Yung sinabi sa atin na nagbabago ang panahon at yung pong mga hangin galing Pacific Ocean, lumalakas ng lumalakas. Ang problema ho dyan, ganito. Tayo is the first island facing this Pacific Ocean. At kung may kulo ng tubig dyan sa lamig at init, starts to boil, pagka ang hangin papuntang east of the Pacific Ocean, in the middle, papuntang east to, ang dumadaan talaga sa Pilipinas, papuntahan either China or Japan. But we are the first window ng Pacific. So kung anong pinaka-damage na malaki, mauna talaga yung atin. Just like Yolanda, just like Lawin. Ngayon, sabi nila, yung mga factory na bumubuga ng usok, which are really carbon o yan, mga fossil fuel, ang gumagamit niyan ng malakas, hindi tayo. When the Industrial Revolution began in the 1901, 1902, at na-discover nilang use ng oil, it was America and the European nations and China after the war. Sila yung pinakamalakas gumamit ng makinarya na bumubuga ng usok. Ang atin pinakamarami sa Pilipinas, yung sakyan, yung mga sakyan natin, lalo na yung tawag nilang not fuel efficient.